Hey yo, what up, good day netizens, this is Adriano. Kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to subscribe. Also hit that notification bell para lagi ka notified once may bago tayong upload. For today's vlog, dahil sa request ng nakakarami, ating gagawa ng comparison video ang dalawang mainit na motor ngayon sa 125cc category. Yan ang bagong labas na Yamaha Mio Gear 125 versus sa most selling 125cc scooter ngayon, up to date sa Pilipinas, ang Honda Click 125i Game Changer. So wag na natin patagalin to, let's get right to it. So bago natin simulan ang video na to, disclaimer lang guys, we are not promoting any brand war. Ito ay para sa mga bibili pa lang na consumers or buyers na hindi makapag-decide kung sa Honda Click ba sila o sa bagong Mio Gear 125. So para matulungan lang kayo mag-decide kung sakasakali man na meron na kayo ng isa sa mga motor na ito, ay siguradong win-win situation na kayo. Sobrang panalo at may edge sa bawat isa ang kanya-kanyang motor na ito. Siya nga pala, kung natutuwa ka at may natututunan sa akin channel, pwede kang mag-show support sa pagbili ng aking merch. Ito siya, Ned Adriano. Ayan, napakaganda ng design na yan. Ilalagay ko dito para makita nyo hanggang likod. At 1,300 ang kanyang SRP, gawang para clothing, air-cooled, at stretchable siya, hindi kumukupas. So, kung gusto mo supportahan ng channel natin, get yours now, itong merch natin na gawang para clothing, Ned Adriano, version 2. So, tara, simulan na natin. Simulan muna natin sa engine. Pareha silang single overhead cam, single cylinder, 2 valves, 4-stroke, at 125cc. Ang pinagkaiba lang, si Gear 125 ay air-cooled pa lang, habang ito namang si Click 125 ay liquid cooled na. So ano makaibahan ng dalawa? Kapag liquid cooling system, mas less ang tendency na mag-overheat ka during long rides kung napakahaba ng biyahe ninyo. Habang sa air cooling system naman is yung dating technology, yung mga naunang technology pa. Pero nothing to worry about kasi sinabi ko nga sa 125cc category, ang air cooling system ay swak na swak pa. So hindi pa rin naman mataas ang tendency na mag-overheat. Pero syempre, if you want the best of the best, liquid cooled pa rin yung the best ngayon na technology. Tumako naman tayo sa starting system ng dalawa. Si Gear 125 ay merong electric, yung push start, and meron din siyang kickstart. Habang si Click 125 naman ay electric or push start lang. Wala po siyang kickstart. Kahalagahan ng kickstart naman is kapag naabutan ka ng diskarga ng baterya sa mahahabang biyahe, lalo na sa mga isolated places, is meron kang backup. Pwede mo pa rin mapastart yung motor mo gamit yung kickstart. Unlike kung wala, tulak ka na lang na parang kotse. Yung mga motor ngayon na lumalabas, almost wala ng kickstart lahat. Pero nakakapagpagaan pa rin o nakakapagpalubag loob pa rin kapag merong kickstart. Pero still, it's not a big deal. It is just a backup plan just in case mawalan ka or madiskarga ang iyong baterya. Kaya kailangan, meron namang voltmeter itong si Click, ma-check mo yung battery health kung okay pa ba siya bago ka bumiyahe at alam mong alanganin yung mapupuntahan mong lugar. Tumako naman tayo sa maximum power, sa power ng motor. Ano ba yung kaya niyang ibuga? Syempre, ayan yung tinitignan ng bawat riders na bibili pa lang or mahilig tumingin sa kakayanan ng isang motor. So, doon muna tayo kay Mio Gear 125. Meron siyang maximum power na 7 kilowatts at 8,000 RPM. Habang si Honda Click naman ay merong maximum power na 8.2 kilowatts at 8,500 RPM. Kung i-convert natin sa horsepower or sa HP, si Gear 125 ay merong 9.3 HP. Habang si Honda Click naman ay merong 11 HP. So, yun yung kaibahan nilang dalawa. Dumako naman tayo sa maximum torque or yung arangkada ng motor, yung alis kapag galing ka sa paghinto, galing ka sa traffic light o kaya naman arangkada ka pa lang. So, yung maximum torque netong Gear 125 ay 9.3
8.6 Nm at 5,500 RPM. Habang si Honda Click 125 naman ay 10.8 Nm at 5,000 RPM. So pagdating sa max power at max torque, halata naman at obvious na si Click ang mas yamado sa kanilang dalawa. Pagdating naman sa fuel system, pareha silang fuel injected, so pareha silang matipid sa gas. Si Mio Gear ay merong Blue Core, habang ito naman si Honda Click ay merong ESP o Enhanced Smart Power. So pareha silang matipid sa gasolina. Ang mga motor na to ay umaabot sa around 53 to 55 kilometers per liter. Of course, it may still vary sa throttle hobby ng driver. Kung mas walwalero ka mag-drive, mas malakas ka sa gasolina. Habang kung takbong pogi, takbong chubby ka lang, mas matipid ka naman sa gas. Parehas din silang merong LED na headlight. Ang pinagkaiba lang, si Honda Click 125 all LED na, lahat ng ilaw na makikita mo sa kanya, lahat LED. Habang itong si Mio Gear 125 naman ay meron pa rin mga bulb type kagaya ng mga signal lights at yung tail light niya bulb type pa din. Parehas din silang may modern feature. Yung sa Mio Gear 125 meron siyang SMG or Smart Motor Generator. Habang ito namang si Honda Click ay merong ACG or Alternating Current Generator. So yung nagagawa nun, mas matipid siya sa baterya. Kapag in-start mo, tahimik na lang yung makina. Wala na siyang ignition sound. So yun ay isang modern feature na nagpapagaan sa makina at sa battery consumption. Tumako naman tayo sa braking system ng dalawa. Halos parehas lang dahil sa unahan meron silang single hydraulic disc, habang drum brakes naman ang likuran ng parehas na motor na ito. Ang pinagkaiba lang, lamang si Click dahil meron siyang CBS or Combi Brake System. Meaning to say, kapag piniga mo yung kaliwang preno, may sumasama ang konting kanan. Yung kaliwang preno ay rear brake. So 70% rear at 30% sa front. Very good to sa mga beginners na nag-aaral pa lang ng braking strategies. Pero kung medyo maalam ka na, hindi naman siya ganun ka big deal sa'yo. Ang dalawang motor na to ay hindi pa keyless parehas. Pero ang pinagkaiba, itong si Mio Gear 125 ay nakalamang ng bahagya dahil meron siyang separate na sensor para sa answer back key system. Ibig sabihin, kapag pare-parehas na kayo naka Mio Gear sa parking lot, pindutin mo lang yung answer back key system mo at malalaman mo na kung alin din yung motor mo dahil magbibip siya ng 2 beses. Parang sa mga sasakyan. Pagdating naman sa suspension ay halos parehas lang ang dalawa dahil meron silang telescopic fork sa unahan, habang unit swing naman or monoshock sa likuran. Isa lang yung shock nila sa likuran. But as far as I remember, dahil nasakyan ko na ang Mio Gravis noon, halos parehas silang dalawa. So medyo may pagka-stiff ang suspension ng Yamaha. Ibig sabihin, mas maganda ito sa high speed dahil hindi ka parang nangangabayo pagdating sa mabibilis. Pero pagdating naman sa medyo middle to low speed naman at dumaan ka sa mga lubak-lubak na kalsada, mas yamado tong si Click dahil mas maganda yung play na suspension niya. So sa high speed, I give the points for the Gear 125. Pagdating naman sa lubak-lubak na kalsada at low to mid speed, I give the point to Honda Click 125. Dumako naman tayo sa tangke or sa fuel tank capacity. Ang fuel tank capacity ng Mio Gear 125 ay 4.2 liters. Habang si Click naman ay merong 5.5 liters na fuel tank capacity. So di hamak na mas malaki yung fuel tank capacity ni Honda Click compared dito kay Gear. Pagdating naman sa seat storage or yung under seat na pwede mong paglagyan ng mga gamit, meron tayong 18 liters na seat storage kay Click. Merong mga full face helmet na nagkakasya and mostly lahat ng half face helmet ay kasya, lalong-lalo na yung nutshell. Habang itong si Mio Gear naman, wala pa yung official na count ng kanyang seat storage, pero sa tansya ko nasa 11 liters lang ang kanyang seat storage to 10 liters. Mga ganun lang. So, unfortunately, hindi kakasya dito ang full face helmet, pero kagandahan doon, may hooks naman siya, so pwede mo pa rin isabit doon yung helmet mo. And take note, si Click din meron ding hooks yan as sa under seat storage. Dumako naman tayo sa seat height or sa taas ng motor. Para sa mga hindi masyado biniyayaan ng height, mas mababa ang seat height ni Mio Gear 125. Meron lamang siyang 750mm na seat height. So mas friendly to sa mga lady riders at sa mga hindi gaano katangkaran. At least 418 height na hindi mahihirapan imaneho ang isang to. Habang si Honda Click naman ay merong 769mm na seat height. So para naman to sa medyo mas matatangkad ng konti, pero don't worry kasi kahit 5 flat ay may dadrive pa rin ito ng maayos. Dumako naman tayo sa meter panel ng dalawa. Kung saan mo makikita yung speedometer, yung fuel gauge, yung odometer, all that stuff. So meron tayong analog display or yung still classic na display dito kay Mio Gear 125. Habang mas modern looking naman at marami ka makikitang details dito kay Honda Click dahil fully digital na ang kanyang meter panel. Mas maraming info at mas modern na itong tignan. Ang favorite ko doon is yung kanyang orasan or yung clock. So hindi mo na kailangan tumingin sa yung orasan o bumunot ng cellphone para malaman mo kung yung oras kahit nagdadrive ka, na ma-manage mo pa rin or na monitor mo pa rin yung orasan. Ang bore and stroke naman ng dalawang to ay parehas lang. 52.4 by 57.9mm. So yun yung basic specifications and features ng dalawang motor na ito. Nagsulat ako dito ng ilang notes para mapakita ko yung edge ng bawat isa compared sa isang motor. So magsimula tayo kay Gear 125. Ang mga edges niya compared kay Click ay mga sumusunod. Una, may kickstart na siya. So wala ka na masyadong pangamba kahit
madatnan ka sa isolated na lugar, kung diskarga man ng baterya mo, meron ka pa rin backup na kickstart. Napaka-importante pa rin no, na meron kang peace of mind. Pangalawa, meron siyang charging port. So kung gusto mong mag-charge ng battery mo, pwede ka magsaksak and may bulsa siya. So very convenient to para sa mga Grab driver, sa mga delivery rider natin na kailangan gumamit ng Google Maps or Waze habang nagmomotor at hindi ka na mangangamba kung sa mo i-charge yung phone mo just in case malobat ka habang bumabiyahe. Pangatlo ay meron itong hazard button. So hindi mo na kailangan magpa-install or magpa-rewiring. Meron na siyang built-in. Straight from the casa, may hazard button na. So very useful din ang isang iyon. Napakagandang feature. Pang-apat ay meron itong stop and start system para sa S version. Ibig sabihin, within 3 to 5 seconds na hindi mo ginagalawang yung motor, mamamatay ang makina at nakakadagdag ito sa fuel efficiency ng motor. So, mas matipid siya sa gas kapag tinurn on mo ang stop and start system. Pero take note lang, hindi lahat ay may gusto ng stop and start system. Kagaya ko, hindi ako fan neto, ino-off ko siya kahit na yung motor na gamit ko ay merong stop and start system. Personally kasi, medyo na-awkward ako kapag namamatay yung makina ko. So, hindi ako ganoon ka-comfortable but still, sanayan lang yan. Pang-anim ay ang gulong. Ang Gear 125 ay merong front tire size na 80 by 80 by 14, habang si Click naman ay 80 by 90 by 14 ang unahan. Pareha silang tubeless. Sa likod, si Gear 125 ay merong 100 by 70 by 14, habang si Click naman ay merong 90 by 90 by 14. Mas gusto ko na mas wide yung tires nitong rear na gulong nila dahil ito yung ideal size na gusto ko pagdating sa size ng gulong. At isa pa, Dunlop ang gulong nitong Gear 125. So maaasahan, hindi mo na kailangan palitan, straight from the casa, tubeless na, makapal, and Dunlop pa. Pag mas madulas ang gulong, mas delikado. And sa personal experience ko, yun ang unang-unang pinapalitan natin kay Honda Click, yung gulong. Dahil may kadulasan ng bahagya ang stock na gulong netong ni Honda Click 125. Pang-pito ay mas magaan itong si Gear 125 dahil 96 kg lang para sa S version, habang 95 kg lang para kay standard version. Si Click naman ay nasa 106 kg ang kanyang weight. Pwedeng maging edge ang mas magaan ng motor dahil mas madali itong isingit sa traffic, mas madali itong i-maneuver at hindi nakakangalay sa mahabang biyahe. Pang-walo ay isang safe na placement ng battery dahil ang battery ni Gear 125 ay nasa under seat storage, nasa ilalim ng upuan. Very safe to sa baha. Kailangan ay umabot muna sa upuan ng baha bago maabot ang baterya ng motor mo. So very safe yun. Unlike for example kay Click, nasa bandang footboard ang kanyang baterya. Sabi ng iba, safe to dahil parang konsepto ng baso kapag nilubog sa tubig na hindi mababasa yung baterya. Pero nakakita na ako ng ilang Click na nilusong sa baha, tinabot pa rin ng baha ang kanilang baterya. I'm not doubting the quality of Honda pagdating sa placement ng battery, pero mas iba pa rin ang peace of mind kung nasa under seat storage ito. Sumunod ay mga bonus na lang. Yung mga disadvantage niya ay pwede rin magkaroon ng advantage. Kagaya ng analog display. Ang analog display ay hindi kumukupas kahit gano'n nakatagal o kahit ibabad mo pa sa direct na araw. Tried and tested din natin yan dahil noon ay hindi pa naman din uso ang digital gauge at halos hindi naluluma itong digital panel gauge. So, may advantage pa rin siya. Last but not the least ay ang kanyang air cooling system. Marahil yung iba ay nagtataka o nangangamba na baka mag-overheat ito, pero kagaya nga ng sinabi ko is okay pa rin ito, and nakagandahan lang doon is less maintenance kapag air-cooled ang inyong motor. So yan, dumako naman tayo kay Honda Click 125. Meron siyang mga edges compared dito kay Gear 125 at isa-isahin natin ito. Una, kapansin-pansin naman at nakita ninyo na meron tong better power at better torque. So sa mga naghahanap ng talagang power pagdating sa motor at yung sipa sa unang piga, meron itong si Honda Click 125. Pero ingat lang sa pagpapatakbo ng mabilis, we share the same road, so be extra cautious sa pagpapatakbo ng motor. Pangalawa ay napaka-modern na niya dahil fully digital na ang kanyang panel gauge at mas marami kang information na makikita compared sa analog display. Napakagandang tignan nito, lalong-lalo na kung nagmo-motovlog ka, napakagandang tignan sa camera ang digital panel gauge. Talaga nagkakaroon ka ng pride of ownership. Pangatlo ay ang kanyang bigger seat storage. Mas malaki yung kanyang seat compartment, so mas marami kang pwedeng ilagay, lalo-lalo na kung mamamalengke ka o mag-groceries. Pwede mo rin dito ilagay ang helmet mo at wala kang pangamba na baka manakaw ito. Dahil kahit may hook, kung gupitin naman yung strap ng helmet mo, pwede pa rin manakaw. Unlike kung nandun sa loob ng seat storage, ang inyong helmet talagang safe na safe. Pang-apat ay kanyang liquid cooling system. Syempre, sa panahon ngayon dahil liquid cooled na ang nauuso sa mga motor, we all want the best for our motorcycles and for ourselves as customers. So gusto mo talaga ng best quality sa 125cc ng cooling system, liquid cool will still be the best and will be recommended dahil ito na yung future. Pang-lima ay all LED na lahat ng kanyang ilaw, pati signal lights. Napaka-stylish na ito at modern looking. Mas matipid din sa baterya ang LED at kapansin-pansin na mas modern ang design ng mga ilaw na itong Click 125.
125. Pang-anim ay mas mabigat nga ito dahil 106 kilograms compared kay Gear 125 na 96 kilograms lang. Ang advantage naman ng mabigat na motor ay mas stable ito pagdating sa high speed. Walang uga-uga at hindi ka parang saranggola na tinatangay ng hangin sa kabilang linya. Pang-pito ay mas malaki ang kanyang fuel tank capacity. So pagdating sa gas station A to gas station B, mas malayo ang mararating mo bago ka magpagas ulit. So very convenient to lalong-lalo na kung aakyat ka ng mga bundok dahil mas matagal ka mauubusan ng gasolina. Pang-walo ay ang suspension. Parehas lang sila ng suspension pero pagdating sa mga kalsada ng Pinas, mas kapaki-pakinabang at mas ma-appreciate mo itong si Honda Click 125. Lalo na kung hindi ka naman mahilig sa mabilis na patakbo. Talagang maganda yung feedback niya pagdating sa baku-bakong kalsada ng Pinas. Pang-siya may kanyang braking system. Meron na siyang combi brake system unlike kay Gear 125 na walang combi brake. So napaganda nito para sa mga beginners dahil mas malakas ang kanyang preno kahit nakaliwa lang ang gamitin mo. Pang-sampu ay mas matagal na ito sa market so mas marami na nakasubok at mas marami na ring available na parts and accessories para sa motor na ito. Kung meron mga issues ay meron na ding mga available na solution ang mga naunang owners nito. So pagdating sa reliability, ito pa rin yung number 1 selling 125cc scooter natin dito sa Pinas. So very reliable ang motor na ito. And last but not the least ay mas mura ito compared kay Mio Gear 125. Kung ikukumpara natin ito sa S version. Dahil si Honda Click 125 ay nagkakahalaga lamang ng 77,900 pesos para sa kanyang SRP cash price, habang si Yamaha Mio Gear 125 naman para sa S version ay nagkakahalaga ito ng 79,900. Sa standard version naman ay mas mura ito kay Click dahil nagkakahalaga lang ito ng 75,900 pesos. Pero kaning option para sa limited edition nito yung Find Your Trip na ibinlog natin last time na mas mahal naman siya na nasa around 81,900 pesos. So that is it for today's vlog, netizens. Kung nagustuhan mo, don't forget to give this video a thumbs up. Kung meron man akong mga nasabi na hindi ka sang-ayon, comment your thoughts below para matulungan natin ang isa't isa. At again, para ito sa mga nagpaplano pa lamang bumili para matulungan sila. This is not to promote brand war. Kung nakabili ka na ng Click, very good yan. Kung nakabili ka na ng Gear 125, very good yan. Parehas may magandang pangalan ang Yamaha at ang Honda dito sa Pilipinas. So alin man ang mapili mo ay nasa win-win situation ka na. Anong masasabi mo sa dalawang motor na to? Ano yung mga advantage niya sa isa't isa? Anong advantage ni Gear compared kay Click? Ano yung advantage ni Click compared kay Gear? Comment your thoughts below. Ano pang ibang motor ang gusto niyo ipag-compare natin next vlog? Comment your suggestions. So again, this is Nene Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye-bye now.